Okay, I will do this very, very safe. Okay, safe ano? Safe na safe po itong gagawin kong video ito. Okay, call me a safe person or whatsoever, pero safe lang po ako dito. Unang-una, alam niyo kung bakit safe video ito. Hindi ko tatalakayin dito yung ini-issue nila dito sa taong ito. Na nagkataon itong taong ito, ang dami ring naiambag sa aking Christian life ever since I was a small boy. Okay? Ang minamahal natin na si Pastor Ed Lapis. Okay? Nung, I think, last week, if I'm not mistaken, or more than last week, I started seeing this on Facebook that they are saying negative things regarding Pastor Ed's latest message na siya raw ay nagbabago na ng pananaw regarding the Bible and some matters of faith like that. Pero alam niyo po ba, hindi ako agad naniwala. Gako. I know this man. Marami, sabi nga nung isa nasa comment, marami pa kayong kakainin bigas bago niyo marating yung antas ng kaalaman ni Pastor Ed Lapis. And I totally agree. You know what? In some matters, hindi ako agree sa mga turo ni Pastor Ed Lapis. Unang-una, nagpapatawag siya ng pastor. Sa paniniwala ko kasi, wala namang pastor ng institutional church. But regardless of that, yung mga naiambag niya sa Christian life ko, hindi lang niya alam, malaki po talaga. Siya po yung lagi namin pinapakinggan. Okay. Buhay po mga parents ko, mahal na mahal nila yung pastor na yan. Amen? So, yeah. So, sabi ko, hindi ako palo doon sa mga sinasabi nila na siya raw ay sa diablo. Ako. Then, until parang nagiging progressive na yung mga bato sa kanya. In fact, meron pong isang, hindi ko to kilala, hindi ko pinapanood video nito. No? Sabi niya, panay, demonyo ito, ginagano niya si Pastor Ed Lapis. Sabi ko, wow. Kumbaga, ito, bagong preacher lang. Si Pastor Ed Lapis, institution na yan. Hello, sa mga Kristiyano dito sa buong Pilipinas, institution na po si Pastor Ed Lapis. Ibig sabihin, laki na po ng ambag niyan sa mga Kristiyano dito. So, hindi niya basta-basta sasabihan ng ganyan yan. Pagtatanggol ko po yan. Okay? Not until, ito nga po umuulan tayo kanina. Bumabagyo actually, no? Pero palabas na bukas, don't worry about it. So, yan, pinakinggan ko. Ang ayos po ng paliwanag niya about Elion and about Yahweh or Elohim. Mga ganun-ganun. Basta pinanood ko lang po. Tapatin ko po kayo. Hindi ako masyadong interested sa mga pangapangalan ng mga sinauna na mga ano. Kasi I only know got the name Jesus and God. No, mga ganyan. Pero yung mga pag-aaralan, may mga pangalan, mga Hebrew, mga yan, hindi po ako ganun talaga kabihasa pagdating po dyan. Pero galing ako ng Bible School. Ilang Bible School nga. Siguro tinutulugan ko po yan. Maniwala po kayo sa akin. Okay? But I got my degree and I got my, nakatapos naman po ako. Awa ng Panginoon. Biyaya na lang. Okay? So, ba tayo napunta roon? Pinanood ko po ang ayos ng paliwanag niya. And Pastor Ed Lapis ang husay magpaliwanag. So the only purpose of me the only purpose of me making this video, isa lang. Panoorin po ninyo ng buo. Huwag kayong manonood dun sa mga naninira sa kanya. Okay? Panoorin niyo po ng buo. But, merong malaking but. Merong isang nangangaral, hindi ko po kilala. Ina-attach nila kay Pastor Ed Lapis yun. Hindi ko po alam, batang preacher siya. Hindi ko na po kailangan panoorin yung ng buo yun dahil parang yun talagang sablay talaga yun. Pero it doesn't matter. Nandito ako to clear, no? Na talagang sasabihin ko, si Pastor Ed Lapis po, maayos yan na Kristiyano. Mahal yan ang sambayan ng Pilipino. Hindi niya basta-basta gaganyanin yan. Amen. Marami pa kayong kakainin bigas bago ninyo, anuhin yan. Kumbaga, maparisan yan. Paris talaga, no? Diwata Paris. Okay, so, pinakinggan ko ng buo. The only suggestion that I have here for all of you, especially yung mga
nakikinig, nanonood dito na hindi pa napanood yung video, please panoorin po ninyo ng buo. Alam po ninyo, ang mga aralin na mga ganyan, kaya siguro si Pastor Ed Lapis hindi agad lalabas kasi yung mga ganyan na aralin or mga topic, mahabang upuan po yan eh. Mahabang upuan yan. So you better watch the whole video. Hindi yung husga agad dito, husga doon. Pinanood ko ang husay po. Nandito po sa sa Facebook yan, nasa YouTube din yung iba. I suggest you just ito po ang purpose ng video ito. Hindi ko po aanuhin yung topic niya. Hindi ako manghihimasok doon. Sapagkat ako, ang topic ko po talaga is grace, tapos daily living, at eschatology. Ayun, more on that ako. Pero yung mga pangalan, mga Hebrew, mahina tayo dyan. Amen. So, ayun po, I suggest, hindi tayo basta bato ng mga judgments. No? Judge not and you will not be judged, sabi nga ng Biblia. Pero sa Christian, ang ibig sabihin nun, kasi grace na po tayo, sa standard ng tao, huwag kang mag-judge. At hindi ka rin huhusgahan ng ibang mga tao. Kasi kung nag-judge ka tapos mali yung judgment mo, mahuhusgahan ka nga, mas nakakahiya ka kaysa nung sa ginadjudge mo. Hindi po ba? So, at ito po sabihin ko po, panoorin niyo ng buo yung video at tiyak, kung meron kang ganung kaisipan na dinadown siya or sinasabihan siya na sa demonyo siya, tiyak mapapahiya ka. Kaya ako nung narinig ko, sandali, hindi ako naniniwala. Agad, nung nalaman ko yan, nasa Facebook, sinasabihan siya, humina yata yung ulan, thank you Lord, thank you Jesus. So, nung may mga sinasabi sa kanya about bad things, regarding this, regarding that, silent lang po ako. Hindi ako nagpabanggit, hindi ba? Tapos kung ano nung sinabi, mga kulto na raw siya. Ako, yung nagsasabi ng ganyan, baka sila ang kulto at kuto. Diba? Hello, wag ganyan. Banat, husga. Panoorin niyo po muna. Ano po? Bye-bye.